Um, nung after po nung Lindol Sec, so for sure nakakita po kayo ng mga posted sa social media. So ano po yung nakita ninyong reaction ng mga kababayan natin? Or nakita niyo po ba na, kasi nagpa-practice tayo ng actually sa itong Thursday meron tayong NSED. Nakita niyo po ba na, nakita naman natin nagawa nila yung mga pinapractice natin na matagal na panahon na? Yung Well, mga, una-una, yung nakita ko, maraming kabataan at mga guro na umupo o dumao, nakaano lang sila, lowered ang body. Kasi ibig sabihin yung center of gravity mo, mas malapit sa ilalim, hindi ka mabubuwal. Yung mga gumagalaw ang madaling mabuwal. Pero overall, maganda yung pinakita. Kung saan sila naabutan, nag-drop sila lower to the ground and then nag-maintain ang position. Yung iba naman, lumayo doon sa posibleng bumagsak. May mga sigurong hindi sanay sa lindol o baka bago lang na estudyante, merong konting panic. Pero overall, maganda. Pangalawa, siguro yung napansin ko rin, yung pagdating sa tsunami, may mga kababayan din tayong nag-video. Mabuti na lang hindi ganoon kataas at kabilis yung pagdating ng tsunami, kaya wala namang namatay dahil doon. But I think kailangan nating paigtingin ang pagsasanay sa ating mga kababayan na kunyari yung 1976, Moro Gulf earthquake nangyari. 2 to 5 minutes, 9 meters. Wala nang time. Talagang evacuate ka na to higher ground. Mabuti na lang ito, hindi ganun kataas ang pag-angat ng lupa sa ilalim ng tubig kaya hindi ganun kataas ang tsunami. So, nagbigay ng warning for tsunami ang DOST FIVOX. Pag ganyan, dapat meron mga posibleng evacuation sites na pinupuntahan ang ating mga kababayan na nasa dalampasigan. So kailangang paigtingin saan sila mag-evacuate kung sila ay nasa coastal area, saan ang dadaanan nila papunta doon. Hindi ka pwedeng tumawid sa mga ilog kasi nga dadaan din ng tsunami doon. Hindi ka rin pipili ng lugar na nasa mataas na lugar na landslide prone. Diba? Kasi nga pwedeng mabagsakan. And of course, ito ay mangyayari lamang kapag meron din tayong mga tsunami drill na tinatawag. Kaya maliban sa earthquake drill, sinasabay natin yung tsunami drill dapat sa mga lugar na may malapit sa dalampasigan. Sa ating ginagawa sa National Disaster Risk Reduction Management Council, dahil ang national ang Tsunami Day sa buong mundo ay November na first week, November 8 or November 5, I forgot. Usually nilalaan natin yung ating nationwide simultaneous drill for tsunami sa last quarter ng taon. But definitely nakakatulong ang pagsasanay sa ating mga kabataan. Pagdating naman sa mga guro, dapat sanay sila. At ang kailangang talagang sanay na sanay sila kapag nag-handle sila ng bagong magi-grade 1 lamang. Kasi doon pa hindi masyadong sanay. Kaya yung mga preschooler dapat hinahanda din natin kung anong ginagawa. Sa mga kindergarten, sinasanay na rin sila. Pero pagdating sa grade 1, dapat yung mga teacher talagang may command na sasabihin talaga imamando kung ano ang pwedeng gawin. Yun nga po, may na-interview kami, Sec, na isa yun sa naging nakita nila dahil meron mga bagong mga estudyante na first day in school lang talaga. Yun daw yung mga nakita sa video online na tumakbo dahil yung mga magulang nila is nasa gilid. So, ang first reaction ng bata, pumunta sa Pero, do you recommend, Sec, na first day of school or first week of school, better na ma-train agad yung mga bata, lalo na yung mga first time na pumasok sa school? Maganda meron ng orientation kaagad sa preparedness. Mapalindol man dyan o mapasunog, di ba? Dapat ino-orient talaga. Parang ang ating ginagawa nga kapag may seminar ang bawat grupo. First na gagawin, orientation, evacuation procedure for fire and earthquake. Tama. Yun ang kailangan gawin. So, yung nakita ko talagang maswerte tayo na yung timing ng lindol ay nasa pa lang sila? Nasa ground nasa sila. Ground. No, kung siguro nandun na sila sa loob ng mga eskwelahan, iba ang
Oo, makikita ibang natin. senaryo. Opo. Ano po yung nakita nyong sec na, ito dapat ito baguhin natin do sa preparation or dapat nating i-update? Meron po ba kayo na observe Well, dahil dito? ito ay matagal na nang nausapin. Mm. Sa buong mundo, talagang ang ginagawa ay drop, cover, and hold. Pero dapat i-emphasize natin sa ating mga kababayan na ginagawa yan kung sigurado tayo na yung ating bahay o building ay hindi magko-collapse. Kaya nga if yan dapat ina-assess mo na lahat. Kung ang isang bahay o building ay structurally sound, hindi magko-collapse. At yan ay hindi magko-collapse kung sumunod tayo sa building code. Pwede tayong mag-drop, cover, and hold. Proteksyonan ang ating sarili sa mga bagay na babagsak. Yung mahulog, hindi yung collapse. Yung mga overhead na Or nakalagay. yung mga, kaya nga may mga protection dapat tayo niyan. Kung sakaling unstable, hindi kaya, kapag lumindol, dapat hindi na yan ginagamit. O kung may chance ka na umalis na lang, then alis na kagad. Kasi hindi naman bagsak agad yan, may time pa. Ang problem lang, kapag nagkakaroon ng mga bahagi ng bahay na nahulog, delikado din yun kapag ikaw ay gumagalaw. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, you protect yourself right away. At kumukuble kung merong kukublihan. Kaya nga importante din sa ating mga eskwelahan na matibay ang mga desk. Di ba? At least, nandun ka sa Kaya ilalim, protektahan. kahit dumagan, meron kang espasyo na pwedeng pagtaguan. Opo. Pero, importante talaga na ina-assess ang mga bahay at building para malaman ng tao, kaya ba niya na mag-withstand ng magnitude, intensity 8 na lindol. By the way, syempre, yung magnitude, DOST PHIVOX ang magsasabi. Pero bilang mamamayan, paano masasabi na malakas yung lindol? Siyempre, ito na yung tinatawag nating intensity. Kapag hindi ka makatayo, hirap na hirap kang tumayo, intensity 8 yun. Kaya mapapansin mo, doon sa medyo, na kahit tumayo yung mga tao, nabubuwal, intensity 8 yun. Very destructive shaking yan. Delikado na talaga yan. Kung ikaw naman ay nakakatayo at nahihilo, at kaya mong gumalaw, hindi pa yan intensity 8. Kaya, ang importante dyan, protect yourself. Hindi naman magko-collapse yung building. Baka kasi, ang mangyayari sa'yo habang ikaw ay kumikilos, baka tumba ka o may bumagsak. So, importante sa ating mga kababayan na magkaroon ng tamang assessment kung gaano kalakas yung pagyanig. Pero siyempre, pag mga bata, hindi pa yan masyadong kaya. Kaya importante, Yung mga teacher. teachers Yung alam sinasabi nyo at kanina. mag-command sila. Kasi, magnitude 5, magnitude 6 na lindol, nakakatakot talaga yan sa mga hindi sanay. Yes. Gegewang-gewang ang ang lupa at minsan hindi mo alam kung ano mangyayari. But una, kung alam mo kung kalidad ng bahay at building, alam mo yung intensity ng shaking, magkakaroon ka rin ng idea habang lumilindol ang most likely posibleng mangyari. Opo. Speaking of dun sa mga structure po, Sec, alam nyo naman tayo mga Pilipino, minsan masyado tayong masente doon, sentimental value, yung mga old natin, halimbawa yung mga cathedral, mga ganyan. So ano yung perspective nyo doon, Sec? Kasi in-encourage natin yung, sa building, in-encourage natin matibay, ganito. Pero meron po tayo pine-preserve na pinapasukan din naman ng mga tao. Ano po ang insight nyo po doon? Kung matatandaan nyo, bakit bata ka pa siguro? 2013, maraming simbahan sa probinsya ng Bohol na nag-collapse. Ano po yan? Alam ko po yan, Sex. Opo. So, ibig sabihin, delikado yung mga sinaunang mga simbahan na hindi na retrofit. Kaya, pwede naman nating i-preserve yung mga yan, pero dapat yung Makakatagal pa rin. structural integrity talaga ay dapat tingnan ng mabuti. Yung isang simbahan doon, napuntahan ko yun eh. Yung mga pader doon, parang ang pinagdikitan ng mga limestone bricks ay ano lang, parang yung parang tawag diyan, parang mga hindi nga bakal kundi hindi rin kawain, kundi parang mat
May mat siya ng kahoy at pinagdikit doon. Doon lang. Nung makita ko doon, delikado to. Kaya pag nandun ako, umalis ka agad ako sa portion na yon. Kasi yun yung pinakadelik. At yun yung bumagsak. Yun nga yung bumagsak. So yun yung kailangan natin sa mga lumang simbahan, i-retrofit. Kung maalala nyo, itong Manila Cathedral, years ago, hindi yan nag-operate. Kaya maraming kasal doon na hindi natuloy. Opo. May 2 years atang walang operation kasi ni-retrofit. Para ma-preserve pa rin. Oo. At ako nga, mahilig din akong mag-relate sa mga historical na nangyari sa bawat bayan. Marami tayong mga lumang simbahan na merong signage sa harap na nilalagay doon kailan ito nasira ng sunog, ng lindol, di ba? So, yung mga malalaking simbahan, witness yan ng mga trahedyang nangyari sa lugar na yon. And kung talagang napaka-historical na mga simbahan na yun, dapat i-retrofit din. At hindi lang yun. May mga building din, Sek, na talagang... Lahat ng building. Kasi annual dapat tinitingnan yan. Yung mga building na mahina, hindi na dapat yan pinapagamit. Kinokondemn. Kaya nga minsan nagtatanong, tama pa ba yung drop, cover, and hold? Sabi ko, ang assumption dyan, kung matibay ang building at hindi magko-collapse. Ang drop, cover, and hold ay pananggalang sa ating ulot katawan sa mga bagay-bagay na pwedeng matumba o mahulog mula sa bahay. Pag mag-pancake ka dyan, wala ka masyadong laban. Pero kung na-assess mo na magpa-pancake, ang building dapat hindi na yung ginagamit. Correct. Kasi delikado na Delikado talaga. So doon walang magagawa yung drop, cover, and hold. Meron pa rin kung meron kang espasyo. May na, espasyo. Tulad sa Baguio noong 1990, may mga sikat na tao na sumukob sila sa ilalim ng mesa, kahit nag-pancake, may espasyo pa Okay, rin. meron pa rin sila na... Pero siyempre, ba't mo parang isusugal yung buhay mo? Kung alam mo naman, yung building na yun o bahay, babagsak talaga, magpa-pancake, magko-collapse, hindi yung piraso lang. Ang mga bahay, mga building, sa ating building code, hindi sinasabing zero damage. Tama. Hindi ganun yan. Ang sinasabi lang, hindi siya magko-collapse at may panahon ang mga tao na lumabas. Kung sakali mang lumindol. Pero posibleng may mga cracks yan, may mga pirasong babagsak. At doon ka dapat maprotektahan. Kaya nga stay put ka dapat kapag ganun ang mangyayari.